So yun guys, good morning. Wanna share this technique kung paano magsulat ng electron configuration based upon sa sinabi ni Dr. Gayata, ni ma'am. So as we all know, yung electron configuration, yun yung 1s1 1s2 2s2. So dito mahahanap natin yung mga quantum numbers, yung n, l, n sub l, tsaka n sub s. So paano tayo magagawa ng electron configuration ng hindi nagkikwento na si Sammy pumasok sa ganyan-ganyan is magla-line up lang tayo ng SPDF based upon kung ilan yung orbitals nila. Halimbawa, ang S ay merong 7 orbitals. So, bibilang tayo ng 7S. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, so 7, complete na yan. Ang sunod na orbital natin ay P. Ang P ay merong 6 orbitals. But this time, hindi tayo magsisimula sa 1 dahil ang P ay wala siya sa first orbital. So, sa number 2, sa second orbital tayo magsisimula. So, bibilang tayo ng P gamit ng 1 to 7 ulit, but sa 2 tayo magsisimula. So, 2, 3, 3, yan. 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. 7. Don't mind this. Don't mind that. Basta piyan. Next. Adjust ko lang. Ang sunod naman natin, di ba? SPDF. So, yung D, dito naman likdang lang tayo ng likdang ng dalawa. Kasi gagawa tayo ng electron configuration. Likdangan lang natin to ng dalawa, likdang ng dalawa. So, ang D, isusulat natin dito sa may, dito. Lilikdang ulit tayo ng dalawa dito sa may P. Ayan. Eto. Lilikdangan natin yan dalawa. So, D. Sisimula tayo sa 3 kasi wala na namang letter D sa second orbital. So, dito na tayo sa 3 magsisimula. But, 1 to 7 ulit yung bibilangin natin. So, likdang, diba? 3, 4, 5, 6, tama ga? 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Next, yung F natin. Likdang ulit tayo ng dalawa dito. Yan. Sa 4 tayo magsisimula kasi wala ng F sa third orbital. So, 4 tayo sisimula. 4, 5, 6, 7. Ayan. Kompleto na yan. And then, saka natin na numberan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito, sa letter P, ang number dyan ay magsisimula sa 2. Kasi, diba, wala na namang orbital na P sa first orbital. So, 2. Mangyari, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito, magsisimula tayo sa 3. 3, 4, 5, 6, 7. Dito naman, magsisimula tayo sa 4 kasi wala na namang F sa third orbital. So, 4, 5, 6, 7. So, paano yan? I-bring down lang natin para madali. Ang pattern dito ay pataas. Pag ganyan. Pataas. Halimbawa, 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. So, para masulat natin yung configuration, sulat natin dito sa baba. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, diba? 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. 3D10, 4P6, 5S2. Dito ka naman sa baba isusulat. Dito tumigil, diba? 5S2, 4D10,
4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Yan. So, ayan yung tamang pag-ano ng electron configuration. Kahit magkwento ka pa dyan, hindi ka malilito. So, yun, natapos doon. 5F14. Dito ka na lang ulit sa baba isusulat. 5F14. Saan ba yun? Saan ba? 5F14, 6D10, 7P6, 7P6, 6F14, sunod, 7D10, and 7F14. Yan. So, ito na yung tamang configuration. Tapos, lagi nating tatandaan na itong mga to, yan, yung configuration na yan. Para magawa natin yung shortened notation. Tandaan natin na itong mga 2P6, 3P6, 4P6 na yan, basta nag-e-end sa P6, yun yung mga noble gases natin. Halimbawa, ito. Pati ito, exemption to the rule to, kasi ito naman ay helium. Helium. So, 'di ba? Tingnan niyo sa periodic table ninyo. Ang 2P6 ay neon. 'Di ba? Ito, neon. Noble gas yan. Neon. Sunod ay argon. Krypton. Sunod sa krypton. Xenon. Xe. Tandaan niyo yan. Basta kapag magmamapping kayo, isulat nyo na agad para hindi tayo malito. Radon, Rn. Rn. Basta R yan. Rn. Tsaka, yun nasa dulo. Basta hindi na naman gagamitin yun. Okay. So, yan. Eto, yung mga 2P6, dyan tayo titigil. Halimbawa, ang ating element na binanggit ay potassium. Okay, potassium. K. Yan yung symbol niya. Kanyang atomic number ay 19. So, 19. Basta, K19. Yung electron configuration kukunin natin. So, 1s2, 2s2, 2p6, tama ka? 2p6, 3s2, sunod-sunod na naman yan. 3p6, 4s, diba? 2, 4, 10, 12, 18, and 19 yung atomic number niya. So, 19 electrons yung kailangan natin. So, titigil siya dito sa 4s1. 4s1. Ayan. So, kapag tumigil na siya dyan sa 4s1, ito na yung electron configuration niya. Makukuha na natin yung quantum number niya sa pamamagitan na ito. Yan. Yan. Pamamagitan yan. O, diba? Ang N niya ay, anong N nito? 4. Kanyang L, dahil siya ay S, ay 0. M sub L, so S1, ay papatak lang siya sa 0. Kasi, diba, isang box lang naman yun. Tapos, ganyan. 0 lang siya, diba? S orbital. M sub S. So, M sub S, ito, unpaired. So, kapag unpaired, positive 1/2 yan. Kapag naman paired or napunuan, yung last spin, halimbawa, ang last spin nyo ay ganito. Ganyan. Ito yung last spin niya. Ito. Unpaired yan. So, positive 1/2 yan. Pero kung siya naman ay napunuan, like ganito, tapos tumigil dito, ang kanya 4p4 yan, diba? Kasi p, tatlo. 4p4. So, negative 1/2 yan. Kasi, ang last spin niya ay paired.
disregard nyo na itong dalawa. Kung saan lang siya huling tumigil, dun yung makikita yung spin quantum number. So, dito, case na to, sa potassium, tumigil siya dito sa, yan. Hindi siya paired. So, 1/2. Positive, 1/2. So, pag alam na natin, grabe naman ang motor. So, alam na natin kung paano kumuha na itong electron configuration. Kompleto na yan. Ito lang, sundin lang natin to pataas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Tapos, yung shortened hand rule naman, shortened rule, 'di ba? Eto, hahanap tayo ng, kaya ko sinabi sa inyo na etong nagre-represent dito sa may nagtatapos ng 2p6, basta p6 yung tapos niya, ibig sabihin noble gases yun yung stable. So 2p6 dito sa potassium, ang case niya tumigil siya sa 3p6. Yan, 3p6 yung tinigilan niya. Ang noble gases na nagre-represent sa 3p6 ay eto, yan, argon. So, argon. Ang gagawin natin para sa shortened electron configuration ay ganito. Argon, parenthesis, and then, yung kasunod niya, 4s1. Ganyan. Yan yung shortened notation nung nito, potassium. Tapos, ito naman yung orbital diagram, yung sinasabi ni ma'am dito sa ating test. Ayan, nalaglag ang phone, grabe. Shortened diagram. Ayun, so, sana may makuha kayo dito. Sana may makuha kayo dyan, para hindi na kayo malito sa paggagawa ng electron configuration, para hindi nyo nasasabihin na, si Sammy pumasok sa pinto, si Daddy pumasok sa door. Pumasok si paano si Francis. Oh, grabe. Grabe ang first one. Sige. May bumili. So, kapag nagkwento kayo, yung kwentong sinabi sa atin ni ma'am, nagtutugma siya dito sa electron configuration. Basta tatandaan nyo lang, likdang ng dalawa, likdang ng dalawa, likdang ng dalawa. Ang S, magsisimula siya sa 1. Ang P, magsisimula sa 2. Ang D, magsisimula sa 3. Ang F magsisimula sa 4. So, yun. Shorten hand. Ganyan. Ano pa bang nakakalimutan? So, yun lang. Thank you. Sana may natutunan kayo.